Joining us tonight to discuss yesterday's violent protests in Manila is Manila Police District spokesperson Major Philip Ines. Good evening, Major. Welcome to the big story. Yes, Ma'am Ses, magandang gabi po at ganoon din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Ano po ang basehan na dun sa statement na gustong sunugin nitong mga protesters ang Malacanang? Sa atin po, Ma'am Ses, nakita lang po natin yung panghayagang paglabag sa batas po nitong mga grupo na nandito po sa may kahabaan po ng Ayala, kanulukan po ng Romualdez, at dito po sa may Mindiola, sa may CM Recto po. Doon po sa impormasyon na yon, ongoing pa po yung ating pag-iimbestiga. Malaman po natin kung may mga katotohanan po ito. May umamin po ba sa mga naaresto na ganun ang kanilang pakay? Sa ngayon po, wala po tayong ganung nakuha impormasyon. Nalaman lang po natin na ito pong mga grupo po ng mga nanggulo po dito sa may lungsod ng Maynila ay mga miyembro po ito o mga kasapi po ito ng isang mga hip-hop group na na-influensya po ng isang rap artist natin. At yun lang po yung mga account na nakuha natin doon. Ito po bang rapper, ang pagkakakilanlan po nito ay alam nyo na? Meron na po tayo doon na Ma'am Seth, kaya lang po hindi po muna natin pwede kinibinto. Pinapacheck po natin kung may mga ebidensya po tayo na magsasabi na talaga pong meron po talaga siyang hayagang paglabag sa batas na maaari po niyang kaharapin. Okay, Major, nagpaunlak na nga ng press con si Mayor Isko at sabi niya merong mga konti pang suspicions kung sino ang posibleng funder nito. Phil Chaidaw, na businessman, na ex-politician. Alam na rin po ba ninyo kung sino ito? At binablind item lang tayo po ni Yorme muna. Yan po ay ipapavalidate po natin kung meron pong mga tayo makukuha ang informasyon. At kung malalaman po natin na may katotohanan po ito, mananagot po sila sa batas. Follow-up lang din, no? Kasi unang nagsabi nga na ang plano daw nito ay lusubin yung Malacanang, si DILG Secretary John Vic Remulla. Saan kaya niya nakuha yung balitang yon? Sa ngayon, ipavalidate po natin yung mga nakukuha nating informasyon. Hindi lang po tayo makapagbigay pa ng konkretong mga detalye tungkol po dyan. Ang sa atin lang po dito, nakita lang, kinaresto po natin yung mga nakita po nating hayagang lumabag sa batas. And Major, based on your initial investigation, iisang grupo lamang ba ito o iba-iba din po sila? Ang nakuha lang nating informasyon po dito, ito pong mga individual na huli natin ay kasapi po ng iba't ibang mga hip-hop gangster po ang tawag sa kanila o yung mga street gang po ito. Wala lang po tayo pang mga iba pang mga detalyeng makuha sa kanila, maliban lang po sa mga nakita natin na sila po yung mga nanunog, nanira, nanakit po ng ating mga kapulisan. Major, kahapon kasi parang nabanggit na yung ilan daw sa kanila ay nasa fraternity rin. Isa na po sa mga tinitignan natin yan. Ang mahalaga po dito, mapapanagot po natin sa batas yung mga hayagang gumawa po nito. Ano na po yung status ng mga ibang menor de edad na nakuha ninyo? At yung pati yung mga nagka-claim na inosente sila, kasi marami na pong lumalabas sa social media, naghahanap po ng kapatid, ng kamag-anak, ng kaibigan. Have we sorted everything out? Nahanap na po ba lahat ng hinahanap? Yes po, meron po tayong mga minor data na nasa kustudiya po natin. At ang mga nag-handle po nito, yung mga social worker natin, katulong din po natin yung ating Women and Children Protection Section. Kung saan ito bang mga minor data na nasa kustudiya natin, ay dadaan po ito sa intervention. Kung saan po yung kanila pong determination po ng discernment at pag malaman po natin na alam po talaga nila na alam po na talaga nila na yung pagkakamali nila, mananagot po sila sa batas. Lahat po ba ng naaresto ay nasa kustodiya ninyo o kalat-kalat po ba sila? Yung iba po nasa ibang istasyon kasi hindi po natin pwedeng mailagay po dito sa Manila Police District sabagat meron na po tayong mga dati pa pang nasa kustodiya. Yung iba po dinala natin sa mga ibang istasyon na maluluwag po yung kanilang mga custodial facilities. Okay, yung concern din ng iba, Major, is that we're calling them, or I guess they're being labeled as local terrorists kasi meron tayong anti-terror law. So kumbaga mas mabigat no kung
kung tatawagin natin silang terrorist. Are they really terrorists? Can we clear that up? Sa ngayon po, wala po tayong ganyang impormasyon, ma'am. No? Sa atin po, kinakala po lang lahat natin, pinoproseso natin sila. At sasampahan po natin sila ng kanilang mga krimen na nilabag. Kasama na po dyan yung arson, kasama na rin po dyan yung serious physical injuries, malicious mischief, direct assault, at marami pa pong iba. Ngayon po, sino ang bumibisita dito sa mga kabataan na to? Meron ba kayong nakikita na posibleng involved na sumusuporta sa kanila? Kanina po may mga abogado po nga pumasyal sa kanila dito, mga 7 abogado po ito para tignan po yung kanila pong sitwasyon. At ito po yung miyembro ng mga party list po natin. Anong party list po yun? Kanina po nandito po yung Akbayan party list, nandito rin po yung ACT teacher, nandito rin po yung Gabriela. Sila po ay wala namang kinalaman dito sa grupong to at nagbibigay lang ng tulong legal. Tama po ba? Kasi po sa nakuha nating impormasyon, may mga miyembro po sila doon sa mga nahuli natin. Nakasama sa riot? Yung po yung impormasyon po nating nakuha. Mga menor de edad din po? Sa ngayon po, hindi ko lang po ma-qualify kung may mga minor de edad doon. Ang masasabi ko lang po, meron po silang mga miyembro na nahuli din po natin. Ilan po kaya, Major? May bilang Sa po ngayon ba po, kayo? meron po tayong nahuli na, sa last bulletin po natin, meron po tayong nahuli 216. At Okay. sa 216 po na yan, meron po tayong mga minors. Yung mga nahuli ninyo na miyembro ng Akbayan, Gabriela o ano po yung isa ninyong nabanggit? Ay ilan po? Yun lang po kanina yung mga bumisita rito na may mga kasama pong abogado. At nabinggit po nila, may mga miyembro po sila na sa kustudiya po natin. Okay, marami pong salamat. Manila Police District Spokesperson Major Philip Ines.